Attention mga ka-vlogs! Pwede ba ipalaminate ang Digital National ID Card na nakukuha sa eGovPH na app? Yan ang ating aalamin at tatalakayin sa episode na ito. Hello mga ka-vlogs! Welcome sa aking YouTube channel at welcome po sa ating official Facebook page. Saan ka man nanonood, kumusta? Well, eto no, para sa mga wala pang national ID card na physical, no? Yung mga hindi pa po dumarating ang kanilang national ID card na physical. Well, pwede kasi tayong kumuha ng digital national ID, which is pwede itong i-generate sa pamamagitan po ng inyong eGovPH na app. Well, ang eGovPH na app ay maaari nyo pong i-download yan sa inyong cellphone. Available po yan sa inyong Play Store, kung saan pag-download nyo yan, dapat po kayong mag-register mga ka-vlogs. Well, ang pag-register nyan ay para lang po kayong nag-register or nag-create ng Facebook account. Parang ganun lang siya mga ka-vlogs, no? Kasi fill up ka lang ng inyong kompletong pangalan, kompletong address, yung cellphone number mo, email address, no? At iba pang impormasyon na hinihingi dyan. Tsaka picture para sa iyong profile. Well, ganun lang po yon. And then mag-create ka ng username at password. Dapat tandaan talaga ang username at password nang sa ganon, every time mag-login ka ay hindi mo makaligtaan. Importante yon. Well, ang eGovPH na app, para po sa kaalaman ng lahat, ito po ay one-stop shop, online one-stop shop sa lahat ng mga tanggapan ng gobyerno. Andyan po yung PhilHealth, andyan po yung SSS, si Pag-ibig, andyan si GSIS, ang BIR, andyan po ang Customs, no? Ang PSA, lahat talaga, andyan na po, pati yung police clearance, NBI, pwede mo na dyan ma-generate, digital na po yan lahat. So it is a one-stop online shop ng mga tanggapan ng pamahalaan. Well, dito nga po sa national ID, balik tayo, no? Kung saan para sa mga hindi nga dumarating ang kanilang physical national ID, no? Dahil sa tagal ng panahon na, ewan ko ba kung bakit ang tatagal dumarating, no? At yung iba damage po, nabubura yung mukha, nabubura yung impormasyon. So pwede nga po tayong kumuha ng digital national ID gamit ang ating eGovPH na app. Well, ang tanong dito, pwede ba nating ipalaminate? Pwede ba nating ipa-PVC yung ating digital national ID? Well, ayon po sa PhilSys, no? Or Philippine Identification System, hindi po pinahihintulutan, no? Hindi po maari na ipalaminate o ipa-PVC ang digital national ID. Hindi po yan pinahihintulutan. Meron pong karampatang parusa, may penalty po, no? Ang sino man na lalabag sa batas na yan. Kasi batas yan mga ka-vlogs, no, na bawal talaga ipalaminate o ipa-PVC ang ating digital national ID. Well, ito yung gagawin ninyo para maging valid ID ang ating digital national ID. Una, kung personal lang naman yung paggagamitan mo sa yung digital national ID, halimbawa gamitin mo lang for reference, gagamitin mo lang for para sa inyong bahay, well, pwede nyo po yung Xerox, ipa-photocopy, pwede po yan, no? Sa papel lamang, okay? But never ipalaminate. Pangalawa, kung gagamitin mo ito sa transaksyon, halimbawa, kukuha ka ng passport sa DFA, di ba kailangan ng valid ID? Halimbawa, sa mga bank transaction, halimbawa sa mga money remittances, no? Kung magki-claim ka ng pera, no? Kung gagamitin mo ito sa transaction, ang gagawin mo, ipakita mo lamang ang digital national ID na andyan po sa eGovPH na app gamit ang inyong cellphone, no? Hindi na kailangang ilaminate yan or ipa-PVC, mga ka-vlogs.
So, batas na po ito mga ka-vlogs na dapat valid ID at tatanggapin ng mga establishmento, mga opisina ang digital national ID. Ang sino man na magtanggi, hindi tatanggapin ang digital national ID na nasa eGovPH app na nasa cellphone nyo, ay may penalty, may parusa po yan. No? I-report nyo ang establishmento o opisina o tanggapan na hindi tumatanggap ng digital national ID. Maaari nyo po yung i-report sa PhilSys, no? At pwede din po i-report sa DICT or Department of Information Communication Technology, mga ka-vlogs. Okay? Well, yung atin po kasing digital national ID, meron kasi yung QR code katulad ng sa physical ID. So kapag ipalaminate mo yan, matatakpan yung QR code, di ba? Kahit mag-PVC ka pa niyan. So hindi po masascan. So ayun na, para sa mga nagtatanong, kasi meron ako mga nababasa sa mga comments, hindi ko na lang isa-isahin kung pwede bang ipalaminate at PVC ang digital national ID. Well, ang sagot, ulitin ko, hindi yan pinahihintulutan ng PhilSys. Bawal po yan at may parusa ang gagawa niyan. Kaya naman mga ka-vlogs, ano po yung komento at reaksyon sa balitang ito? Una, sino ba sa inyo dito yung mga nakaranas na hindi tinatanggap ang digital national ID niyo? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Maraming salamat sa pagtutok. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.